Sa prayer. Thank you, Pastor Francis. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. May pabengi po kaya kayo. Amen. Mas nakala po rin kapangpangan. Hallelujah. Nasa pag-aaral po tayo ng destined to be like Christ. Kung meron pong predestination ng tao, lalo na tayo pong mga tinawag ng Diyos, ay yung maging kamukha po natin si Kristo. Napapansin nyo na ho ba na nagiging kamukha nyo ba si Kristo? Malalaman nyo lang po yan sa ibang tao, hindi po sa inyo. No, baka po yung sa inyo, yung Kristo sa sabong ang kamukha nyo. Palogis pa. Anyway, napag-aralan po natin nung unang Sabado, be like Christ in His love. Nakita po natin kung gaano katinding magmahal ang Panginoon na gusto rin po niya ng kanyang mga tagasunod, ng kanyang mga anak, ay umibig katulad ni Kristo. And then, be like Christ in humility. Last week po, nakita rin po natin kung paano nagpakumbaba ang Panginoon hanggang sa krus ng Kalbaryo sa kamatayan. At iniikayat din po tayo na magpakumbaba lagi. At lagi niyo po tandaan, isa sa pinaka definition or kahulugan po ng pagiging mapagpakumbaba sa Bible ay hindi po yung tahimik, hindi po yung walang imik, tangi bulad-bulad, dalawa po ita niya. But yung pong sumusunod kay Kristo. Kasi mayayabang po yung ayaw sumunod sa Diyos. Kasi bakit ayaw mong sumunod sa Diyos? Kasi alam mo, sa isip mo, mas magaling ka. Eh di mayabang ka. Amen. Kaya nga tinawag si David, kahit po mayabang ang tono ni David, noong kahit 15 years old siya, sabi niya, kaya ko yung Goliath na yan, kanya. Ang yabang-yabang po ng tono niya, wala po siyang kakampi, pero tinawag siya ng Diyos, a man after God's own heart. Kasi ang tunay na mapagpakumbaba ay yung sumusunod sa Diyos. Lahat ng humble magsabing, Amen. Praise the Lord. At ngayon po, fasten your seatbelt. Kung kayo po ay, lalo na mayroon pang ganito. No, mayroon pa tayong ganito. Madalas pong binibigay ng Diyos ang mensaheng ito. Dahil in the last days, marami po talagang magkakaganito. Ano po yung ganitong sinasabi ko, no? Be like Christ in forgiveness. No? Kung paano nagpatawad si Kristo, ganun din daw tayo magpatawad, which is marami po ngayon, kahit Kristiyano, napaka-sensitive po nila. At nakakalimutan po nilang yung Galatians 2:20, hindi na tayo ang nabubuhay kundi si Kristo. Amen? So kahit anong sabihin po nila, anumang persecution, kaya mo kahit po pugutan ka ng ulo. Katulad sa ibang bansa na nangyayari. Tayo po, persecution sa atin, puro salita pa lamang eh. Anyway po, mag-start na po ako para makarami po akong discuss sa inyo, hindi ko na i-shortcut. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we worship You, we praise You, we honor You in this place. And we thank You, Lord, nandito po kami upang Ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, pasalamatan sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. At narito rin po kami, Lord, upang tumanggap sa iyong mga salita, kumain sa iyong mga salita. And we ask You once again, Holy Spirit, buksan Niyo po ang aming pangunawa, the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings from Your Word, that we may receive the full message, O God, na nais mo pong makuha po namin yun at maipamuhay upang maging kawangis po namin kayo. Salamat po, Lord, as I declare Your word, let there be healing, deliverance and salvation be upon Your people tonight, lalo na po sa mga first-timers. To You be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Gaano ba tayo kamahal ng Panginoon?
Ang sabi po dito sa binasa po natin, pinakita ng Diyos kung gaano niya ho tayo kamahal, nung makasalanan pa ho tayo, balasubas pa ho tayo, wala pa tayo kay Kristo, nagdesisyon na po siyang mamatay. Kaya tinatawag po natin ang pag-ibig niya sa Ephesians chapter 3, how wide, how long, how high, how deep is the love of God. How wide, how long, how high, how deep. Nakikita niyo po, cross po siya. How wide, how long, how high, and deep. Cross po siya. O ganun, pag nakikita niyo po ang cross, dapat makita po natin kung gaano kalawak, kataas, kalayo, kalalim ang pag-ibig ng Diyos, ng ating Panginoon sa atin. Kaya ganito niya ho tayo kamahal. Hindi niya po yung hinintay na maging matino muna ho tayo para siya'y magbayad sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya muna po hinintay na tayo po'y lumapit sa Kanya. Panginoon, matmatay ka na sa krus para... Ang desisyon po niya ay desisyon po niya dahil mahal tayo ng Diyos. Amen ho ba? Meron pong nakapagsabi na isang pastor po noon, medyo kino-question ko rin po, na ang Diyos daw mahal niya tayo, basta. Nakukuha niyo ba yun? Aliyer, makamulalakad. No, basta bakit tayo mahal ng Diyos? Tanong niya na ho ba yun? Basta? Hindi po pwede yun. Lahat po, hello, sound check. Hello. Pati na, kakalkalande pa kasi. Tapos niya yung volume na. Hello, sound check. Yan. Rin ako? Basta. Sabi po nila, basta mahal lang tayo ng Diyos. Pero hindi po. Alam niyo po bakit mahal tayo ng Diyos? Because God is love. Kung hindi po niya, hindi niya tayo ililigtas, nasaan yung pag-ibig niya sa atin? Kaya kanya liligtas kasi mahal na mahal ka ng Diyos. God is love. At nais niyang mapunta ka sa kanyang presensya because in His presence, there is fullness of joy. Fullness of love, peace, and lahat po ng kailangan po natin nasa Kanya po. He is the source of everything we need. Wala na pong iba pa. Kahit po ngayon na, grabe no, di ba sabi ko sa inyo last week, magtataas, magit 20. Di ho ba? Totoo? Hindi, pero hindi ako propeta. Napanood ko lang po sa TV yun. No, baka kasabihin nyo, propeta ako. Trumpeta, pwede pa. No? O ngayon, magtataas pa ho. Alam niyo ba kapag nagtaas yan, palagay niyo saan papunta yan? Magtataas lahat, di ba? Pag nagtaas lahat, no, yung height mo na lang hindi tumataas, anong mangyayari? Magko-collapse po ang economy sa buong mundo. Yung value ng pera, dahil may gera, wala ng kwenta, wala ng saysay. Sa Bible po in the last days, kapag ganyan daw ho, ang isang sahod ang isang loaf bread, katulad po ng gardenia. Ang presyo daw po niyan kapag nasa kaguluhan na po tayo, nasa end times na tayo, ay isang sahod ng isang tao. One day wage. One day, na sweldo nyo sa isang araw. Isang loaf of bread. At nakikita na po natin yan. First time in the history na magtaas po tayo sa gasolina ng ganyan kataas. Nagtaas din po nung pandemic, pero bumaba din po ng pandemic. Naranasan ko pong nasa 24, 22 lang po yung diesel. No? V-power na po ako noon. Pero nagkaroon din po during na pandemic na talaga pong wala daw, dahil nagkagera sa Ukraine at umabot din po ng, yung aking pong V-power diesel, umabot din po ng 90 noon. Pero staggered po siya. At bigla din po yan, bumalik. Pero yung po natin, kung babalik pa ho yan, because we are living in the last of the last days. Kung bakit ko po sinasabi ito, we need to check our hearts kung sigurado kang makakasama pagdating ni Kristo. Kasi po, delikado po yung meron kang dinadala, lalo na po yung meron ka ng sama ng
loob. Amen. Tignan mo nga po yung katibi mo kung may sama po ng loob yan. Praise the Lord, no? Anyway po, mag-start na po ako. Point number 1, be like Christ in forgiveness, therefore forgive as you have been forgiven. Maging katulad natin po si Kristo, kung paano tayo pinatawad, ganun din po tayo magpatawad. Forgive. Magpatawad ka kung paano ka pinatawad ni Kristo. Paano ka ba niya pinatawad? Hindi ka pa man humingi ng tawad, pinrovide na niya po ang kapatawaran sa krus ng Kalbaryo. Lumapit ka lang sa Kanya para matanggap mo. Dahil hindi po siya automatic, pero ang buong mundo, buong sangkatauhan, binigyan na po ng kapatawaran ng Diyos. Ang kailangan po lang ng Diyos, lumapit sila kay Kristo. Dahil si Kristo lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. So, pinatawag po tayo ni Kristo na wala pong kondisyon. Di ba, sige, patatawarin ko lang kita kung ganito. Meron mo bang ganyan? Wala po. Nung tinanggap po si Kristo, humingi ka ng tawad, hindi po pinag-isipan muna ng Diyos. Bigyan mo kong 24 hours pag-iisipan ko kung patatawarin kita. Hindi po agad kanyang pinatawad. In fact, nung alam niyang lalapit ka na, sumalubong na po siya parang yung pong sa tatay po ng prodigal son na naghihintay po sa atin na lumapit para makamtan po natin yung kapatawaran. So hindi po siya automatic. Ang sabi po ng Ephesians, no, dito po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Maging magbait daw tayo at mahabagin tayo sa bawat isa, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Pansinin niyo po yung word forgiving each other. No, present progressive siya. Hindi po siya forgive lang po. Forgive one time, no, forgiving. Lagi kang magpapatawad, lagi kang magpapatawad. Bagamat mahirap po, no? Mahirap po, pero ang pagpapatawad pong ito ay galing din po kay Kristo. Galing din po, kung di tayo pinatawad, hindi po natin alam kung paano magpatawad. Pero ngayon, alam mo nang magpatawad, wala ka ng excuse para hindi magpatawad. Amen. Sana po, dakal na pa rin mag-amen po at ang bagya. Amen. Colossians 3:13. Ang sabi dito, make allowance for each other's faults. Magbigay po kayo ng kapangpangan, ikabaya yung PC. Kayong Tagalog na ano yung PC? Pasensya na, Nathan. Haba nyo yung pasensya. No, na, sabi po dyan, no, na maglagay kayo ng allowance. Ano ba yung allowance? Pera, no? Ano ba yan? No, talaga pong maglagay ka ng allowance po, talaga pong ihaba mo yung pasensya mo. No, ang sabi po diyan, and forgive anyone who offends you. Yung sinaktan ka, patawarin mo daw. Remember, tandaan mo, the Lord forgave you, so you must. No? Hindi po sinabi diyan, therefore kanya, it's your choice to forgive. No, it's not. Forgiveness, it's ano po yan? It's not an option. Though it is a choice, but it is not an option na pwede kang magpatawad o hindi. Sa bagay, pwede na hindi ka magpatawad. Kaya lang, huwag mong asahan na nasa langit ka. Dahil ang lahat ng tao na papasok sa kalangitan, walang dalang sama ng loob. Imposible po yun. Ilang beses na po natin na-discuss yan, no? Mamaya po pakikita ko uli po yung verse na wala pong papasok sa langit na mayroong sama ng loob. So, you must, kailangan magpatawad ka. No? This is how we reflect. Kung tayo yung mapagpatawad, we are reflecting the image and likeness of Christ sa ating mga buhay. Nakikita po sa atin si Kristo. Sa Matthew 6:14-15, sabi ho dito, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Sa Tagalog po, kung ikaw ay nagpatawad, patatawarin ka ng Ama.
Kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Ama. Now, gusto ko lang pong i-clear po ito. It doesn't mean po dito na ang forgiveness po mula sa Diyos ay na-earn po natin. No, diyan parang ganyan. Kung ito lang ang babasahin mo sa Bible, parang you can earn forgiveness by forgiving others. Pero hindi po siya ganyan. Actually, sino bang nauna nagpatawad? So, pinatawad na tayo dyan. No? Kasi po, ang kapatawaran ay makakamtan lang po natin sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Sa pangalan lang ni Kristo. There is no other name that we can be saved. No other name na tayo po'y mapatawaran kundi lang sa pangalan ni Yeshua, Jesus, Jesus. Amen. Dapat po maliwanag po ito. Kasi po, mababasa nyo rin po sa same parable na sinabi po ng Panginoon sa parable of the unmerciful servant. Na kung paano po yung unmerciful servant dito, winidraw ng hari yung kanyang kapatawaran, yung kanyang mercy, yung kanyang compassion dun sa taong naawa siya, tinanggal niya. So, ano ba yung kwento dito? The parable of the unmerciful servant, nung sinisigil na po ng hari ang taong ito, meron po siyang napakalaking utang. In the Greek is, 20 years wages. 20 years na sahod. Walang bawas, walang kulang. Now, take note, on the first year na nagtrabaho ka, the following years, may mga increases yan. So, million po ang pinag-uusapan po natin dito. No, na pinatawad po siya ng hari. So, pinatawad siya ng hari dahil bahal na hari, gagawin ko po ang lahat pa. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Sabi, naawa po, nahabag ang hari. Ang sabi niya, sige, wala ka ng pagkakautang, malaya ka na. So nahabag po siya. And then nung nakita po niyang kapwa-servant niya. Now, pag sinabing servant, sila ay nakakakilala sa hari. Tayong lahat ay servant, ibig sabihin nito, nakakakilala sa Diyos. So mga Kristiyano po ito. So nakita po niya yung kapwa-Kristiyano niya, kapwa-servant niya, na may utang po ng, ang katumbas lang po sa Greek is 100 days, 100 days salary. Ibig sabihin po, 3 months lang na sahod po, compared sa milyon. Parang malaki po, no, yung 100 days salary. Magkano po yun sa average? Kung meron kang 20,000 na sahod, 60,000. Ay, 20, 40, 60. Mukha na niya maging 70. No, so 60,000 po siya. So, compared po doon sa ilang milyon, pinagsasakal po niya. Hindi, magbayad ka, hindi pwede yan. Nakita po ng mga kapwa-Kristyano, kapwa-servant, nagsumbong po sa mahal na hari. Na yung pong pinatawad yung napakalaking kasalanan kanya, napakalaking utang, yung kapwa-servant po namin na napakalit lang po ng utang niya, pinagsasakal po talaga pong pinakulong pa. Lahat po ginawa po niya. Yung dapat mangyari sa kanya, na tinanggal niya po, pinapangyari niya sa kanya. Hindi po siya nagpatawad. So pinatawag po siya ng mahal na hari sa Matthew 18:32-35. Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant." Lahat po tayo anak ng Diyos. Lahat tayo servant ng Diyos. Pero may mga evil child of God. May mga evil servant. No, na hindi po sumusunod sa Diyos. Sabi ng mahal na hari, "You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me." Nagmakaawa ka. Ang sabi po niya, "Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just I had mercy on you?" Hindi ka ba dapat nahabag ka rin sa kapwa lingkod mo? Kung paano ako naging mahabagin sa iyo. Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid in his entire debt.
pinakulong po. Hindi na po lalaya po ito, mamamatay na siya doon. Sa laki po ng niya. Sa laki po ng utang niya. And then ano po ang conclusion po dito? Ito ang pinaka-importante sa sabi ng Panginoon. That's what my Heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Now, kanina babalikan po natin, no? Sabi po dyan, no? Yan ang gagawin ng aking Ama. Kung hindi kayo magpapatawad sa inyong mga kapwa, sa kapwa-tao ninyo na mula sa puso. Doon sa kanina po sa Matthew 6:14-15, kung kayo ay magpapatawad, patatawarin din kayo, pero kung di kayo magpapatawad, hindi kayo patatawarin ng Ama. Ano po ibig sabihin po lahat na ito? Lahat po tayo ipinatawad na ng Ama. Pero ngayon, kung hindi ka nagpapatawad, yan po ay posibleng i-withdraw ng Diyos. Kung wala ka ng kapatawaran, ligtas ka pa ba? Hindi, kaya nga pinakulong eh. Makukulong ka sa impyerno. Wala nang lalabas po doon. Wala pong parol po doon. Dito lang po may parol tuwing Pasko. No. Meron pa ang Christmas tree. Pero doon wala hong ganun. Kaya that is why this is a very serious matter, subject na pinag-uusapan po natin. Ang sabi po ni John Bevere, meron po siyang aklat. Sana kung makababasa niyo po ito, no? I think 90s pa, o early 2000, sinulat niya po ito na The Bait of Satan. It's about being offended. Yung madali kang magtampo, madali kang mapikon, madali kang mag-backslide. Dahil madali kang magalit, madali kang magtanim ng grudge or ng sama ng loob. It is a bait of Satan. Ito ay trap. No, ibig sabihin po, hindi po ito bait ni Satan. No? It is bait of Satan. Ibig sabihin po ito, patibong po niya. Patibong niya kapag gusto niya na ikaw ay masaktan. Patibong niya sa inyong mag-asawa kapag isa po sa inyo, kayong mag-asawa, pareho kayong offended. Hindi na masaya ang pamilya. Hindi na masaya ang mga bata. Magre-rebel din ang bata ngayon. Ang magandang pamilya na plano ng Diyos ay parang ay nawala na. Actually, because of what? Sama ng loob kahit sa iyong asawa. Lahat ng may asawa magsabing amen. So, I hope naintindihan po natin, we don't earn forgiveness, pero ang ibig sabihin lang po doon, kapag kayo magpapatawad, patatawarin ka, ibig sabihin po niyan, kapag hindi ka nagpatawad, i-withdraw. Katulad po dito sa parable of the merciful servant, i-withdraw po ng ating hari. Sino pong hari po natin? The King of Kings and the Lord of Lords, no other than Jesus, our Lord Jesus. Siya po ang ating King of Kings. Pwede niyang i-withdraw. Di ba nahabag ako? Gano'n po siya kahabag sa atin? Ang pagbayad po niya, yung kanyang buhay, yung kanyang katawan, yung kanyang banal na dugo, ang pinambayad po sa atin. Kung gaano po siya nakahira, alam niyo po, hindi pa lang po yun ang masakit. Ang masakit pa yung pagmumura sa kanya, pagdudura po sa kanya. Inalipusta po siya. Di ba kung minsan sinasabi natin na mas maganda pang kayong kapangpangan, kayong kakain mo, mapantimbok mo na ako mo kaya sa akin pinagkasan mo ko pa. Buti pa na lang mas mabuti yung sinuntok mo na lang ako kesa minura mo ako. Kasi yung suntok, maya-maya wala nang sakit yan. Pero yung pinagsabihan ka ng masama, no, hanggang nandyan yan kung hindi ka mananampalataya. Kung hindi ka magpapatawad. Kasi kung mananampalataya ka, pwedeng magtagal po yung mga, napakahirap po nito. Lalo na po yung kayo'y inabuso, rape ng sariling kadugo pa. Kung minsan, yung mga yun, mga tatay po, nagre-rape ng sariling anak. Lolo, nagre-rape ng sariling apo. Paano mo mapapatawad yung ganong tao na ikaw ay inabuso? So makinig po natin, nandito po ang mga sagot po paano natin po mapapatawad ang mga yun. So ganito rin po ang gagawin ng ating Ama kung di natin magpapatawad daw mula sa puso. 1 John 3:15, anyone who hates another brother or sister. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na walang papasok sa langit na mayroong sama ng loob. Madali lang po tandaan, 1 John 3:15. Di ba 1 John 3:16, this is how we know what love is.
No, Christ laid down His life for us, so we must lay down our lives for others. So kung merong 1 John 3:16, merong John 3:16. Atras ka lang ng konti sa 1 John 3:16. 1 John 3:15. Yan, dinadagdagan ko po yung mga alam ninyong madali pong tandaan na mga Bible verse. Hindi nyo man memorize word for word, pero alam nyo yung context. Ang context, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at the heart. Ang sabi po ni Kristo, nasusulat, wag kang pumatay. Thou shall not kill. Pero sabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, kamunghian mo ang kapag kinamunghian mo na ang iyong kapwa, para mo na siyang pinatay. Yung nagalit ka lang sa kapwa mo, sa puso mo, kahit hindi niya alam, para mo na siyang pinagsasaksak. Ganun po katindi. Na ngayon, sinesegundahan po ni John. Nagaling din po ito sa katuruan ng Panginoon sa kanila. And you know that murderers don't have eternal life within them. Ang mga murderer, sino yung mga murderer na tinutukoy dito? Yung talagang literal na mamamatay tao? Sino pong mga murderer dito? Yung merong mga hatred, unforgiveness, grudges, bitterness, anger. Yan po, lahat po ng yan, walang eternal life. Pastor, baka hindi naman Kristiyano. Kristiyano po ang kausap, ang sinulat, sabihan. Kung kanino po sinulat ito, mga Kristiyano. Taga mga Asia Minor, ngayon Turkey. Mga Kristiyano po sila. Lahat na naman po ng mga sulat po ng mga apostol para sa mga Kristiyano. Hindi pa, wala pong sumulat dyan na kayo na para sa inyong mga hentil na taga-Africa, hentil na taga-Pilipinas. Wala pong ganun. Lahat po, Kristiyano. So, Kristiyano pong kausap, kaya walang once saved, always saved, na demonic, kung maniniwala ka sa once saved, always saved, hindi ka na magpapatawad. Hindi ka na total, ligtas na ako. Ba't ko siya patatawarin? Kaswelo na. But alam niyo ho ba, sino ba talaga ang masaya kapag nagpatawad? Ikaw. Kasi nire-release mo ang sarili mo sa kabigatan, na pinapalaya mo ang sarili mo sa kabigatan, pinapalaya mo ang sarili mo sa kulungan. Sa kulungan ng depression, kulungan ng galit, which is very, very so dark po. Parang walang pag-asa. So ito kaya sabi ko po sa inyo, walang papasok sa langit na merong sama ng loob. Amen. I hope bayo tama to Jenny bago tayo matulog po ngayon. Mamaya pala. Huwag ngayon, nagsasalita pa ako. Mamaya pag-uwi nyo, siyasatin po natin ang ating mga puso. This is very important. Very, very important. Biruin mo, hindi pala biro, Hindi biro ang rapture. Totoonin mo, totohanan mo, na nag-rapture tapos nakikita mo wala nang church, wala na yung mga kapwa Kristiyano mo. Tapos iniisip mo, ano ba yung ginawa ko? Alam ko, tapos naisip mo, ay may galit pala ako. Dahil lang sa isang puot na meron ka, naiwan ka kasi bawal ang merong sama ng loob papasok ng langit. Amen. Alam niyo po yung mga unang Kristiyano, matitindi po. Pinapatay po yung mga kamag-anak po nila, anak po nila. Actually po yung kwento ko lang Total hanggang alas 9 ata tayo ngayon. Alayatang choir yan. Shout out po sa mga choir. Salamat po sa mga boses ninyo. Nanunak si Brooke sabihan. Alam niyo po yung kantang, I have decided to follow Jesus. So alam niyo po yun. Isa pong missionary from Europe ang nagpunta po ng India. At during that time, early 90s, talaga pong, tribo-tribo pa. Nagpunta po siya sa isang tribo. Wala pong na-born again sa isang tribo, kundi yun lang pong sinokseng. Pamilya lang, siya lang po at saka yung pamilya niya. Yun lang po ang na-born again. Parang hindi successful yung missionary. Umalis na po ang missionary,
nabalitaan pong hindi na sumasamba sa mga Diyos nila, ng mga katutubo nila ni Nokseng. So yung dato po, nagpunta, sabi po ni Nokseng, kinuha yung asawa niya at 2 anak niya. Ang sabi po ng kanila pong itong dato po nila, nakatutok po yung mga pana sa mga anak po nila. Nokseng kanya, hindi ko napapatay ng mga anak mo kung itatatwa mo yung Diyos mong kinilala ngayon. Walang iba kundi si Kristo. Nag-umpisa na po siyang, yung pong kinompose niya, actually siya pong po ng lyrics nito eh. Inawit po niya yung kinompose niya na, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. So, noong pong habang inaawit niya po yan, pinagpapana po yung mga anak niya. Alam niyo po kapag napana ka, hindi po instant yung kamatayan yan eh. Hindi katulad sa pelikula. Di ba? Sa pelikula, binaril mo lang, patay na. Sa TV, pag nakita mong nabaril, kundi ulo po yan, tumatakbo pa eh. Maya-maya, mabubuan. No? So, narinig po niyang yung mga iyak at saka po yung hagulgol ng kanilang mga anak sa sakit ng, tapos nangingisay siguro. Tapos bibigyan po kita ng isang pagkakataon, Nokseng, ang susunod ang asawa mo. Kung hindi mo itatatwa ang iyong Diyos na sinasamba ngayon at hindi ka babalik sa ating mga Diyos, papatayin ko yung asawa mo, papanain din siya. So ano po yung susunod na lyrics? Ano po yun? Hindi ya. Though none go with me, though none go with me, still I will follow. Though none go with me. Ang sinasabi ni Nokseng nito, kahit mag-isa na lang ako, susunod pa rin ako kay Kristo. Ano po nangyayari dito? Hindi nagtatanim ng sama ng loob habang pinapatay yung pamilya niya. So namatay po yung asawa niya, nangingisay din po. Last na lang, Nokseng, ikaw na lang. Mamamatay ka. Siguro sabi niya, ako pa? Dapat ako na lang pinatay mo. Siguro niya, bakit pa ako atras ngayon? Nasa langit na yung mga pamilya ko, hinihintay na nila ako. Ang sabi niya, the cross before me, the world behind me. Iiwan ko na ang mundo. Pupunta na ako kay Kristo. Namatay po siya. Pero namatay ang buong pamilya ni Nokseng. Alam niyo yung buong tribong yon, nagtataka sila, pinagbubulay-bulayan nila, bakit nakita ni Nokseng na pinatay yung kanyang mga anak, dapat doon, pinapatay pa lang, umano na siya. Kung totoo yung once saved, always saved, pwede mo nang sabihin, ay sige, tinatakwil ko na yung Kristong yan. Di ba? Alam niyo po, excuse sa word, kaya kabangpangan kamuritan, itapong once saved, always saved ba yan? Kabaliwan ng kayo, ka rin camera ka dyan. Kayo naniniwala sa once saved, always saved. Kung talagang lagi kang ligtas at tinutok sa iyo ang baril, sabi, hindi ka mamamatay kung itatatwa mo si Kristo. Baka itatwa nyo nga si Kristo. Pero bakit hindi nila itinatwa? Kahit sina Peter na pinako ng pabaliktad, mga binilatan ng buhay, mga apostles, pinakuluan sa mantika. Ang sabi lang nila, ang sabi ng mga emperor, tinatwa nyo lang ang Diyos nyo. Pero hindi nila tinatwa. Bakit? Hindi mo pwedeng itatwa. Kapag tinatwa mo, itatatwa ka rin ni Kristo. Kapag pinagkaila mo ko dito sa lupa, ipagkakaila rin kita sa langit. Kung ikaw ay natakot, kinahiya mo ko, dito sa lupa, ikakaya rin kita sa langit. Alam niyo po, sa pagbubulay-bulay po nila, ang buong tribong yun po, nakakilala sa Diyos. I don't know kung paano sila nakakilala sa Diyos. Siguro nagbalik yung missionary or whatever. Pero tinanggap nila kasi po nakita nila sa buhay ni Nokseng na hindi siya nagtanim ng galit hanggang kamatayan. Hindi niya tinatwa si Kristo hanggang kamatayan. Walang sama ng loob. Pinapatay. Di ba nakita ho natin yung mga unang Kristiyano sa mga gladiators na nakikita ho natin, pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay. Nakapako na sa krus, buhay pa, si Emperor Nero, sinusunog po, ginagawang pailawan sa buong palasyo po niya.
Kaya nga po meron tayong Nero burning eh. Doon po galing po na yung binaburn po yung CD. Kasi si Nero, kilala po siya na sinusunog niya ang mga Kristiyano. Pero hanggang kamatayan, hindi po sila nagtanim ng galit sa mga pumatay sa kanila. Kaya katamo, sa atin lang, salita pa lang, nagtatanim ka na ng sama ng loob. Kung patayin pa kaya yung anak mo? Di ho ba? May iba po, ang tunay na Kristiyano, hanggang kamatayan, hindi ka magtatanim na sama ng loob. Amen po ba? Ako po, natutunan ko ng yan. Sabi ko po sa mga pastor at magpapastor at nagpastor, dapat handa tayong ma-persecute. Marami pong naninira po sa amin dito. Buhat po noon sa akin po, dami pong naninira. Tinatawag kang kulto, kung ano-ano, ganyan. Yung nga pong, isa tinext pa ako eh. Sabi ko, nasaan ka ba? Mag-usap tayo kako. Kung talagang totoo yung mga sinasabi mong bintang sa akin, mag-usap tayo. Harapin kita, kahit saan ka ngayon, pupuntahan kita kako. Hindi na po sumagot. Nag-ring yung phone, minsan lang, pinatay na at ilang araw ko po pinapahalo up nun, wala na. Marami pong I've learned to forgive. Tinuruan po ako ng Diyos. Kasi kapag pastor ka, pwede natin kang sakit loob. Tatayo ka sa Nararanasan ko po yung bago ako umakyat sa pulpito, nasa baba. Tapos may mga nabalitaan akong ganito, ganyan, ganyan. Ang gusto ng diablo, sumama ang loob ko. Sabi ko, hindi. No? Hindi lang ako magpipreach dahil baka dumating ang Lord. Sayang yung mga pinagpaguran po natin. Amen po ba? So, kung talagang kayo ay nag-decide na to follow Jesus, no turning back, hanggang kamatayan na po yan. Isipin niyo po ang lahat ng Marami po ngayon, kung minsan, magkakamag-anak, nag-aaway sa kapirasong lupa. Wala na hong Yung konting mana lang. Yung mana na kapag namatay ka, wala kang makukuha. Napapansin niyo ho ba, kahit po sa social media, kung minsan, yung mga, kanina po meron akong nakitang vlogger, yung asawa niya bigla na lang namatay. I think nasa 30s pa lang itong mga to. No, actually, kung nasa hospital ka, punta ka ng actually, lalo na mga public hospital sa ONA, ganyan, lalo na sa JBL, tingnan nyo kung ilan yung dinadala na mga inaatake, rini-revive at hindi na nabubuhay. Hindi po natin hanggang kailan po ang buhay po natin. Hindi natin alam gaano kahaba ang buhay natin. May hawak lang po ang Diyos. Amen? Bagamat pinangako niya po ang long life sa atin, pero paano ka magkaka-long life kung laging chicharon ng kinakain mo? Chicharon bulaklak pa. Di ba? Tapos samahan mo pa ng sama ng loob. Yung talaga pong makalunos siya yung puso mo. Sapak ng, puno na siya ng cholesterol, puno pa siya ng sama ng loob. No, masamang cholesterol talaga siya. Bad cholesterol. No, kaya pag nagpa-check kayo, dapat yung, bad cholesterol. Yung good cholesterol dapat ang meron ka, no? Anyway po, number 2, be like Christ in forgiveness. Therefore, let go of grudges. No, palayain mo ang sarili mo sa sama ng loob again and again. Again and again, again and again, again and again. No, again and again, again and again. Tayo ba, ilang beses tayong humingi ng tawad sa Lord? Huwag nyo rin paniwalaan yung mga once save, always save na minsan ka lang hingi ng tawad, okay na yon. Yung tinanggap mo siya, humingi ng tawad, okay na yon, forever ka na nang ligtas. Mamuting-muting lang. Kaya anong buhay po nila? Hindi masipag sa gawain. Walang pakialam sa mga kaluluwa. Ang pakialam nila po yung pleasure sa sarili nila, uminom, magbisyo, no? Then mag-church ng Sunday, okay na. Yung iba, hindi na nag-church. Kahit di ako mag-church, kanya, ligtas naman ako, nananalangin naman ako. Mga balasubas po yung mga yan. Mga demonyong mga katuruan ang tinuturo po nila. No? Dapat po, hindi tayo lalayo sa Bible. Paano bang nabuhay ang mga mananampalataya sa Bible? Especially in the book of Acts. Yan po ang pinaka-example po sa atin.
So, ang forgiveness po, hindi siya one-time event. So, hindi yung metong namo, minsan namo, mitura na ka. Yung mga ganun. Minsan, ining tao ngayon, minsan na lang. Hindi po siya ganyan. No, kailangan po, again and again, no, Christ-like forgiveness has no limit. Sabi po dito, it is a lifestyle of continuously releasing offenses rather than keeping a record of wrongs. Amen. Lalo na sa mag-asawa. Total, pinag-usapan natin yung humility last week, tsaka yung pride. Alam na alam mo sa mag-asawa kung sino po yung mas mababang loob. Yung laging nagsusori. Amen. At ilan na mag-amen niya, Pastor. Diyan na pa mo kasi kan? Ikay nang balang misabi po ta. Lagi ako nag-sorry. Totoo ba ita? Na. Anyway po, do. Dito po sa Luke 17:3-6, ang sabi ho dito. So watch yourselves, if your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Now, watch closely. Basahin niyo pong mabuti. Sabi po dyan, if your brother or sister sins against you, nagkasala sa yung kapatid na lalaki o babae, no, or kapwa mo, rebuke them. Hindi po sinabi dyan na, sino po dito ang ginagawa nyo? Mag-sorry na ka dyan para mayari na. Mag-sorry ka na para matapos na. Kahit siya yung makasalanan. Hindi po tama yon dahil hindi ganun ang... Bakit? Ako po noon, ganyan, pinagsasorry ako. Bakit ako magsosorry na siya yung nagkasala sa akin? Pastor po itong hiningan ko po ng ano yan. Baka makiramdam yan. Pastor po yung hiningan ko ng... actually, medyo, yung sabi ko na ako, maglalaylo muna kami sa isang organization dahil itong isang pastor dito galing sa amin, ganyan-ganyan siya. Sabi daw niya sa akin, mag-sorry daw ako sa kanya. Sa yung siniraan niya yung church, no? At may mga ginawang hindi maganda sa mga kaperahan po dito. Yung mga ganyan. Sabi ko, ba't ako sorry? And then dahil alam ko na ito, sabi ko gano'n, hindi po ba nakasulat, Pastor, sa Bible, na ang nakasulat doon, kapag nagkasala ang kapatid mo, i-correct mo siya. At kung siya ay nagsisi, nagrepent, patawarin mo. Sabi po doon. Amen. Kung di siya nagsisi, patawarin mo pa rin, siyempre. Pero dito, hindi po totoo, hindi tama yung siya yung may kasalanan. Alam nyo, effective lang po yung kahit siya yung may kasalanan, magsosorry ka. Kanino yung effective yun? Sa mag-asawa. Amen, Pastor Jun. Amen. May amen tayo. Sa mag-asawa lang yan, para hindi na, Kasi kahit anong gawin mo, iisa na lang kayo eh. Iisa na lang kayo. Pero doon sa mo, ay, sorry po na Kasi po, ang tawag ho dito, kahit naman sa mag-asawa, kung medyo malamig na yung at alam mo ng condition, dapat pwede i-correct mo pa rin yung asawa mo. Ikaw naman na asawa na kino-correct, makinig ka. Remember yung, yung Proverbs 12:1? Ano po yung Proverbs 12:1? He who loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. So wala pong stupidong mga asawa. Amen? Mga asawa, kailangan tayong pakorek. Amen ho ba? Amen. Tayo naman pong ibang asawa, pagpakasikan yung mga gay, may kayong lalaki kayo. Manay ako mag-sorry kayong babae, na ba nang tahimik, na bang nungali, akamangan eh. Ganyan kapag galit po yung babae, kamangan. Sabi ko, asawa, kapag medyo nag-iba na yung tono ko, hindi na siya imik. Pero ako, nakamangan kanina. May tinigay kanina. Alam niyo po, kailangan po natin, kahit lalo na sa mag-asawa, magpatawaran. Marami po ang naghihiwalay
because of yung pong natambak na mga offenses. Matambak na mga offenses. Maging, ano ho tayo, no, sa mag-asawa muna po ito, maging, tawag po dito, maging open ho tayo. Maging makatotohanan po. Sabihin natin yung totoo. Kung sinabi ng asawang babae, "Oh, Han, masarap ba yung niluto ko?" "Oh, ang sarap-sarap ng nilaga mo." "Anong nilaga? Sinigang yan." Kanya. Noong pong kinasal kami, the late associate pastor, si Pastor Elmer Mangako, no, yung mga nakakanam sa inyo, siya po yung nagkasal po sa amin. Meron po siyang kinwentong mag-asawa, kasi inano niya po sa amin, yung maging tapat kayo sa bawat isa. Yung pong asawang babae, sa excitement po niya, pagka the first morning na nagising po sila, siyempre honeymoon po yan, naganda po siya ng almusan. Green peas with egg. Dahil bago mag-asawa, sabi ng lalaki, "Wow, green peas," kanya. "Egg with green peas, my favorite," kanya. So, anong natural gagawin ng asawang babae? Araw-araw, niluluto niya. Nung ilang buwan na, sabi niya, "Sawang-sawa na ako, hindi ko talaga gusto ang green peas," sabi niya. "Pa, akala akong favorite mo." So, nangyari po, naghiwalay po sila. Kasi hindi naging tapat yung asawang lalaki. Yan nung sigang niya at lupa, kaya, "Kanya man yung liga mo, John." "Nanong liga na? Sinigang yan." Dapat maging tapat po tayo. And then kapag kinorek po tayo, tanggalin po natin yung offense. No? Alam niyo po yun? Di ba sabi ni 1 Peter chapter 3? Kapag hindi kayo magkasundong mag-asawa, nahihinder ang inyong blessing, ang inyong panalangin. Nahihinder yung inyong panalangin. Anyway po, tuloy ko na po dito. No? So even if they sin against you 7 times in a day, alam niyo po yung minsan lang magkasala yung kapwa mo sa'yo, minsan lang sa isang araw o sa isang linggo, hindi mo na makakalimutan eh. Yung 7 beses ka pang binigyan ng sama ng loob. Sabi ng Panginoon, 7 times in a day, patawarin niyo sila. Sabi niya, 7 times, sabi niya, "And 7 times come back to you saying, I repent." You must. Kailangan patawarin niyo sila. Nagulat ang mga pastor, anong sabi nila? "Lord, increase our faith." Increase mo ang aming faith. And then, ano po ang sabi po ng Lord dito? "If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you." Kung meron kang pananampalataya na buhay, bakit nasabi kong buhay? Kasi sabi ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya, na hindi niya sinabing na sinlate lang ng buhangin. Dahil ang buhangin walang buhay. Hindi yan lumalaki, hindi lumalago, hindi nagbubunga. Pero yung mustard seed, lumalago po yan. Ibig sabihin, tunay yung pananampalataya mo. Kung tunay yung pananampalataya mo, kahit maliit pa lang yan, kahit baby Christian ka pa lang, kahit katatanggap mo pa lang sa Panginoon ngayon, no? At ang sabi po dyan, at sabihin mo, yan sabi niya, sa mulberry tree, or sa original Greek is sycamine tree, ang sabi po dyan, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Alam niyo po, hindi nagbibigay po ng kwento ng salita ang Panginoon na walang mga kwenta, walang kahulugan. Lahat ng sinasabi ng Diyos, lahat ng sinasabi ng Panginoon, lahat po may mga malalalim na kahulugan. Katulad po dito, siguro po habang nagtuturo ang Panginoon, meron siyang katabing sycamine or mulberry tree. Kasi sabi niya, "If you have faith as small as mustard seed, you can say to this." So katabi yung mulberry tree. No, ang sabi po diyan, "Be uprooted and planted in the sea, it will obey you." Bakit mulberry tree ang ginawang example po ng Lord? Because ang mulberry tree po, ang ugat po niyan, napakalalim. Pwede bang hiramin yung picture na pinakita ni Pastor Radley sa YDC kanina? Ayan po. Isa sa mga sycamine tree, napakalalim po niyan. Sabi nga po ni Pastor Radley, buti na i-research po niya, na yan po, at kaya nga po lumalalim ang ugat niyan kapag po tagtuyot o tuyo po ang desert, humahaba po yung ugat, naghahanap po ng tubig. So lumalalim ng lumalalim.
So bakit sycamine tree lumalalim? Ano ngayon, Pastor? Kasi po, kapag hindi ka nagpatawad kaagad, lalalim ng lalalim yung ugat ng iyong bitterness. Lalalim ng lalalim po yan. Nakukuha nyo ba yung sinasabi po ni Kristo ho dito? And then, ang bunga po ng sycamine or mulberry tree, para ang sarap-sarap niyang kainin, pero pag kinain mo, mapait po. Bakit po? Una, ang nagpo-pollinate, yung pong, ano po yung nagpo-pollinate? Alam niyo po yung mga butterfly nagpupunta sa mga bulaklak para po sumarap yung ano. Ang pinakamasarap pong mag-pollinate ay yung mga bumblebee. Ewan ko lang si Optimus Prime. No? Bumblebee yung malalaking bubuyog. Yung ang sabi nga ng mga scientists, isang milagro itong insektong ito. Kasi napakataba po niya, napakaliit ng pakpak, pero nakakalipad ng mabilis. Kapag gumawa ang Diyos, ibang klase talaga. Amen. Kaya hindi po evolution 'yon. Na yung iba sa inyo galing sa bubuyog na gano'n. Antay pakpak yun eh. No, baka nagmukha ka lang bubuyog kasi medyo tumaba ka ng konti ngayon. Nagmukha ka ng Jollibee. Ngayon, ang nagpo-pollinate daw po ay wasp, putakti. Pag nagpo-pollinate, yung pong parang bumubulong po yan sa bulaklak. Yung bumubulong po sa inyo, kapag hindi pa kayo nagpapatawad, demonyo. O patawaran, may kaswelo na. Muna pa kayo, di ba? Wapin, talagang yung kunay patawaran. Anong makanya? Yan, nanan ng demonyo kanta kaya ka. Kabang makakanya yung demonyo, yan, istuya yan, ana kayo nanunan pangawa na kaya ka. Demonyo po ang mapait po. Ang pinakamatamis daw po na mag-pollinate ay yung pong bumblebee. Subukan nyo si Optimus Prime, baka pa, tsaka si Megatron. No? Now, ano pa ho? Yung pong sycamine tree, no, pwede natin balik yung picture. Kamangha-mangha po kasi, talaga pong ang lalaki ng ugat. No, ang laki pong puno, matanda na po siguro ito, baka po centennial na po ito, no? Malalaki pong ugat. Yan po, kahit anong bagyo, hindi po mabubuwal yan. Dahil yun na yung forma. Makabukaka na yan, makabukakala pa rin. Ang lalaki po yung niya. No, pero pagdating po ni Kristo, lahat ma-uproot. No? Actually, sabi po, pagdating ni Kristo, pati po yung mga bundok matutunaw. Ganun po katindi ang presence ng Lord. But anyway, baka po maligaw ho tayo. Ang malalaki po yung niya, during the Bible times, isa sa mga punong kahoy na ginagamit pong kabaong ay ang sycamine or mulberry tree. Ano ba ang kabaong? Ang kabaong po ang ganda-gandang tignan. Pero sa loob, nabubulok na bangkay. Nakangiti sa'yo, parang sweet, pero bitter sa loob, nabubulok na bangkay. Meron palang, kamusta? Oy, sister. Oy, sister. At tsuka pamukin. Bihira. Bukas na ako mag-service, ha? Bukas na. O kaya mag-online na ako. Yan yung mag-online na karugo. Uling higit mitang. Yan po yung Pero kung meron ka daw pananampalataya, kahit sinit ng mustard seed, utusan mo. So, inuutusan po yung sama ng loob. Ang ibig sabihin po nito, ang forgiveness ay hindi po yan makukuha sa paglipas ng panahon. Marami na pong lumapit po sa akin nung pong itinuro ko po ito patungkol dito. Sabi niya, totoo po sila, sabi niya, Pastor, 30 years na nakalipas, nung nag-reunion kami ng mga kamag-anak ko, bakit nandun pa yung galit? Kasi po, ang pagpapatawad ay imposible kung hindi mo kasama ang Diyos. Kung wala ka, kaya it's by faith. Kaya sabi ng mga disciples, increase our faith. Kung meron kayong faith as small as mustard seed, sabihin mo sa sycamine tree ito, na ma-uproot, mabunot siya. At hindi po sinabing itapon lang sa dagat. Kasi pag tinapon mo sa dagat ang punong kahoy, nakalitaw pa rin yan. Nagsasurface pa rin. Ano po pinapagawa ng Lord? Itanim mo siya sa ilalim ng dagat. Para kahit kailan hindi mo na siya makita, hindi mo na siya maramdaman. Amen. Ako po ginawa ko na po ito. Si Bishop po, meron kaming kausap. Yung pong sa online po ito, question po yung pagkapastor ko, yung mga ginawa ko pong pagdidisiplina doon sa mga workers po natin dito, ng mga dinidisiplina ko. Disciplinarian po kasi ako. Katulad ko po,
ang tatay ko, pero nakabase sa Bible. Alam po ng buong ano ito. Pinagko-question po ko, ang sasama po ng mga sinabi po sa akin. Kasi po siguro nung nandito sila, nung dating member natin, nasa ibang bansa na, nakita po nila nung ako dito, bata pa lang, gitarista, ganun. Parang, ang tanong, ano po nila, Ninoy kayo para ginaganyan po ako. Nung nakita po ni Bishop na nag-iba na po yung tono ko, hinila po niya ako, sabi niya, ako na lang kanya. Sabi ko kay Bishop pagkatapos, kung di niyo po ako Bishop, mag-uumpisa na po akong pagagalitan itong mga ito, kako. Hindi niyo po ako, pinigilan lang po. Pero noon, Wednesday po yan, pag-uwi ko po sa bahay, Lord, prayer meeting pa yun natin noon. Anong gagawin ko, Lord? Di ba alam mo yung meron ka pananampalataya, bunutin mo. Sabi ko, ikaw na sama ng loob, binubunot kita at tinatanim kita, tinatapon kita sa West Philippine Sea, sa tabi ng China. No? Dagdag ko na lang po yun. Alam niyo po, totoo po, biglang hindi mo maintindihan. Alam mo yung pinagagawa sa'yo, sariwa pa. Pero hindi mo maintindihan bakit ang gaan-gaan na ng loob mo. Because it's by faith. Forgiveness, it's not by, paglipas ng panahon. It's always by faith. Amen. Kaya kahit sinaktan ka ngayon, pwede kang magpatawad ngayon. It is because it's by faith. Utusan mo at itanim mo na huwag na yang lumitaw. Amen. Kasi pag hindi mo tinanim, palitaw-litaw pa yan. Kaga nakakapanggewa ng nini, medyo masakit pa. Yan. So gato-gato ya pa kasi yan. So kaya nga po, di ba ang galing po ng Panginoon sa mga salita niya? So perfect. Lahat po ng sinabi niya, mayroong kahulugan. Nasabi niya, faith, small as mustard seed, buhay. Lumalago, tunay. Magsalita ka. You can say, kailangan magsalita ka. Yun ito importante. Sabihin mo, utusan mo. Yung sama ng loob na mabunot siya sa iyong loob, sa iyong puso, at itanim mo siya. Huwag mong itanim yan sa dalampasigan lang. Kempang-pang. Hindi, itanim mo po sa pinakailalim po. Huwag na sa West Philippine Sea, medyo mababaw dun Sa Pacific Ocean na. Doon nyo po itanim para mawala na po yung sama ng loob nyo. Kaya kung may sama pa kayo ng loob, siguro kanina sinasabi nyo, hindi mo naintindihan, pastor, yung naranasan ko. Talagang hindi ko naintindihan. Pero meron akong pakialam. Kasi mapupunta ka ng impyerno. Kasi naikwento ko na po sa inyo, yung pong niloko kami sa aming company, mga kaibigan mo pa sila. Araw-araw, naghahabol po ako ng 200, 400,000, naging 6 million ang utang ko, hindi po nila binayaran yan. Ang resulta po noon, nagka-high blood po ako, at nasira ang aking kidneys, nag-dialysis. Pero nagawa ko po silang harapin, kung minsan kami po ay nagre-reunion, nag-Christmas party. At wala na po yun, kasi binunot ko na po. Makapangyarihan po yung pananampalataya kapag meron kang tunay na pananampalataya, kahit liit lang yan ng mustard seed sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So forgiveness is not based on feelings. Ay, hindi ko feel ngayon. But on faith. Healing and forgiveness cannot be done by time. Hindi po yan sa paglipas ng panahon. Hindi po yan sa tamang panahon. Ita kang Alden, mabilog ipin ka na ako makaba niya. Balong corduroy niya. Anyway po, so healing and forgiveness cannot be done by time but by faith in Christ alone. Ephesians 4:26-27, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Tatlo po pwede natin makita dito, huwag kang magkasala na ikaw ay kokontrolin ng emosyon mo, ng galit mo. Dapat nandun pa rin yung self-control at yung patience mo. At huwag mong hayaan na lumubog ang araw o lumipas ang araw na hindi ka nagpapatawad. Bakit? Kasi po, meron nang pinanghahawakan si Satanas sa iyo. Nakapasok na ang paa niya sa buhay mo. Makakagawa na po siya sa buhay mo. Meron na siyang open door para gawan ka ng hindi tama ni Satanas. Kaya magpatawad ka. Kaya sabi ng Lord, kung hindi
Tayo pong lahat, imposibleng magpatawad, lalo na kung napakasakit yung rinape yung anak mo, pinatay yung kapatid mo, yung asawa mo. Di ba napakasakit ang mga ganyan? Yung iba nga lang sa inyo, pera lang siya, napakasakit nyo ng nararamdaman eh. Pero kung buhay pa, kasi po, imposibleng magpatawad sa sarili natin. Mapapatawaran lang po natin ang taong nakapanakit po sa atin, kahit na napakasakit, pwede natin siyang patawarin dahil tayo ay pinatawad at yung pananampalatayang pagpapatawad, ibinigay na sa atin. Mag-act lang tayo if you say to your bitterness, to your grudges, to your unforgiveness, speak to your unforgiveness. Na mabunot siya at mabubunot po yan. Amen. Hebrews 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Magbantayan tayo na hindi tayo mawala sa grace ng Panginoon. No, hindi mag-fail ang grace ng Panginoon sa watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you. Poisonous bitterness po, no? Sabi niyan, root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Alam niyo po yung merong sama ng loob. Hindi pwedeng hindi magsalita po yan. Yung kahit na Kristiyano po yan. Alam niyo, kahit hindi ka magtatanong, magsasalita po yan. Ay balo may pastor kaya, makanyan-kanyan pala. Ay balo may Calvary, makanyan-makanyan pala. Alam niyo ho, marami pong sumama ng loob sa amin, lalo na po sa akin, dahil ako po ang senior pastor. Napakarami na po. Kaya po siguro maraming sumpa sa akin na pinaglalabanan ko po. Sinusumpa po nila ako. No, marami po meron pa nga, member po natin hanggang ngayon. Nung ilang taon na po nakalipas, nagkaroon po daw sila, dahil makaibigan niya, nagkaroon sila ng isang okasyon, nagkita sila, ang tanong sa kanya, nasa Calvary ka pa ba? Tingnan mo po yung unforgiveness po nila. Na hindi po kami, hindi ako gagawa ng desisyon dito. Nasabi ko na po ito sa mga unang, mga matatanda po noon, yan ni Eternal at Chunoban mo. Salamat po sa mga langit nawa. No? Ang sagot ko po sa kanila, ako po anytime malapit na akong mamatay dahil dialysis patient ako. Bakit pa ako gagawa? Nagdesisyon na nga ako magpastor. Dapat kung ayaw ko magpastor, sa bahay na lang ako. Take ko lang kamatayan ko. Bakit ako gagawa ng isang bagay na hindi malulugod ang Diyos sa aking buhay? Alam ko, anytime mamamatay ako. Nagpastor pa ako. 10 pastor kasama si Bishop magdidesisyon. Alam niyo po, yung kayo'y agad naniwala na may ginawa ang church na ganito. Napakababaw po ng inyong discernment. Dapat meron tayong discernment. Nadi-discern natin. Basta lang siya nagkwento, hindi ka man nagtatanong, di ho ba? Ano na yan? Ikaw naman na chismosa, nakalimutan mo yon. Ay, ganun ba ginawa sa'yo? Hindi na ako mag-attend dyan. Attend na lang ako sa bandang may saging. Sa likod ng punong saging. Puta, baluyate. Mga kapatid po natin yung mga yan. Kaya, sinasabi ko lang po. Ngayon, pagkikita ko po sa inyo, Proverbs 18:17. Ano muna pala, no? Pwede pakita rin po natin yung ano muna, bago Proverbs. Matthew 24:10, New King James. Matthew 24:10, New King James. And then many will be offended. Many will turn away from faith. Sa ibang salin po sa King James. Marami ang ma-offend, may bitterness. Kailan po yan? Matthew 24, nagtuturo ang Panginoon about last days. There will be wars, rumors of wars, and then sabi niya, and then many will be offended. Marami yung will betray one another and will hate one another. Mga Kristiyano po ngayon, nagbabangayan, there are churches ngayon, pinag-aawayan po nila kung tatanggapin yung mga LGBTQ sa church o hindi. Dapat ba natin sila tanggapin? Yes! Pero, hindi natin kukonsintihin yung pagiging makasalanan. Mabago dapat sila ng Panginoon. Dapat silang tanggapin. Pero yung ibang church, tatanggapin at i-embrace kung may asawa siyang lalaki, okay lang. Ganyan po yung nangyari sa Hillsong eh. Yung lalaking director, choir director, may asawa po siyang lalaki. Kaya iba na po yung mga kanta ng Hillsong ngayon. No?
Kahit research nyo man, no? Hindi po ako naninira, pero i-research nyo man. Kaya nga po yung pinakita ko sa yung last time sa inyo, yung Christmas Eve service nila, may Santa Claus na, may mamuting-muting lang. Hindi na Hillsong ay Hellsong na siya. No? Pastor, bakit ganyan? Hindi, research nyo po kung hindi kayo naniniwala sa akin po. Kasi kailangan po tayo magkaroon ng discernment. Many will be offended. Kapag na-offend ka, nasaktan ng loob mo, lagay nyo po sa NIV, anong ibig sabihin ng offended? Many will turn away from faith. So na-offend sa kapwa Kristiyano. Merong faith, Kristiyano. Na-offend, kinokorek mo ako, ginajudge mo ako, malaya akong gawin ng gusto kong gawin. No, hindi tayo malaya sa ating gustong gawin. Malaya po tayo kay Kristo. Ang ginagawa po natin yung gusto ni Kristo. Amen po ba? Ngayon, kapag may nagbalita sa inyo ng sama ng loob, dahil in these last days, marami ang masama ng loob, anong gagawin po natin? Proverbs 18:17. Sabi po dyan, in a lawsuit, the first to speak seems right. Sa isang korte, sabi po dyan. Or sa Hebrew po kasi, ang tawag po dyan is dispute. Sa isang pag-aaway. Sa isang korte, sa isang dispute, sa isang lawsuit, the first to speak seems right. Pag pinakinggan mo, parang tama siya. Kaya maniniwala ka na, ikang mula-mulala, maniwala na ka, nagarabyado na rin, inagarabyado siya ng isang kapatiran, inagarabyado siya ng mga pastor, inagarabyado siya ng church. Maniniwala ka na. Bakit? Kasi mulala ka eh. Pero ngayon ay nakamulala, nakasulat po dyan, no, na sabi po dyan, the first to report ng sama ng loob, parang tama, until someone comes forward and cross-examines. You need to cross-examine po yung mga nagsasabi po ng paninira sa kapwa-tao. Lalo na sa church. Iko-cross-examine mo yan, kung totoo yan, ganyan ba, kung totoo. Ba't di mo sinabi sa ganyan? Sabi ko nga, meron daw po, nasabihin ko na sa mga ibang natin, sa ibang bansa, na sumasama daw ang loob dahil merong nagsusumbong na kung anong ginawa daw natin sa kanila, ganyan-ganyan, no? Sabi ko, kasama nila si Bishop doon, di magtanong sila kay Bishop. No? Mamuting-muting lang, mula lalabawari. Kung ikaw ay Kristiyano, meron kang Holy Spirit, meron kang discernment. Anong nangyari? Balik po tayo ngayon para mas maintindihan nyo, bakit ko sinasabi po ito. Sa Hebrews, yung 12:15, magbantayan tayo. Ano, bakit? Dahil hindi tayo mawala sa grace. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Bakit? Kapag po may sama ng loob yan, no, at hindi po naidil yan, ikakalat po niya yan. Saan man siya magpunta, ikakalat niya, sisirain niya ang tao, sisirain niya ang mga pastor, sisirain niya ang church. Bakit? Demonyo po ang nasa likod niya. Kasi trabaho po ng demonyo ang paninira. The devil, the thief, Satan, the thief, ang magnanakaw, comes to steal, kill, and destroy. Kung dinidestroy niya ang reputasyon ng church, dinidestroy niya ang reputasyon ng mananampalataya, lalo ng mga pastor, no, yan ay gawain ng dyablo. Sabi nga kanina sa inyo, sabi ko doon sa mga unang mga elder po no, na o mga nakakatanda, nasa church na po sila, kung ako po ay may maling ginagawa, pwede akong kunin ng Diyos ngayon din. Pwede akong kunin ng Diyos. Pero ang sinasabi ko sa inyo, sasama ang loob nyo kapag nakinig kayo sa isang sumbong na hindi nyo pinakinggan yung other side. Kailangan i-discern mo, may wisdom ka katulad ni Solomon. Anak ko yan. Hindi, anak ko yan. Sabi ng isa, kuha ka ng espada, pahatiin mo. Sabi niya, hati tayo. Ang sabi nung hindi may anak, sige, sabi nung may anak pala, wag niyo po, bigay niyo lang sa kanya. Sabi nung hindi niya tunay na anak, hindi po, hatiin niyo na, sige. Nakita ni Solomon, ibigay mo dun sa ayaw mamatay dahil yun ang tunay na nanay. Magkaroon tayo ng wisdom. Our wisdom is Christ. Kapag hindi nakinig ka sa kanila, magkakaroon ka na lang ng bitterness. Amen. I hope wala na po kayong bitterness. Wala po tayong bitterness kahit kanino. No? Kaya nga ito po yung last point ko po, 7:51 na. So meron pa akong 59 minutes. Thank you. Be like Christ in forgiveness, therefore show grace to those who are unaware.
Magpakita ka ng biyaya, ng mercy, dun sa kahit hindi nila alam na nagkasala sa'yo. Ano bang sabi ni Kristo? No, sa Luke 23:34, Jesus said, nang nasa krus siya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Hindi nila alam, pero nagpatawad si Kristo. Unaware po sila. Wala silang, alalo kayong panimanmanda. Wala po sila sa sarili po nila. Sabi ng Panginoon, dahil hindi po nila alam, ginagawa nila, patawarin niyo po sila, Ama. Ang ibig sabihin po dito, forgiveness is a choice. Piliin mong magpatawad. Kung di mo pipiliin magpatawad, hindi ka magpapatawad. Piliin mong magpatawad katulad ni Kristo. Amen po ba? Kaya po sabi po sa Mark 11:24-25, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. No, pray and believe. When you pray, believe that you receive it and it will be yours. Pero bakit dinugtong ng Panginoon? Sabi niya, but when you are praying, first forgive anyone you are holding grudge against. Kung meron kang sama ng loob sa magpatawad ka, hindi mo na kailangan puntahan po ito. Sa puso mo, magpatawad ka na. Para po yung pinagpe-pray mo, yung blessing mo ay hindi mahadlang. Dahil ang unforgiveness, ang bitterness, ang sama ng loob, kahit po yung konting galit lang, binablock po yung iyong. Pare-pareho lang po yan. Hindi yung pong, yung unforgiveness lang, yung hindi ka papasok sa langit, ay yung bitterness lang. Kasi medyo na yun. Pag galit ka lang, totoo po, kung galit ka lang, within one day, at nagpatawad ka na. Pero kung nag-overnight na yan, yung anger, magiging na. Kaya sabi ni Paul, do not let the sun go down while you are still bitter. No, while you are still angry. Pwede tayong magalit at ligtas pa rin tayo. Pero pag pinagpabukas mo na yan, nagtalikuran kayong mag-asawa o yung isa outside the Colombo po siya, pinagbabukas mo na yan, no, bitterness na po yan. Wala lang po akong time, pero noon po naikwento ko na yun si Pastor Daniel Ekechevu. Namatay po siya na may bitterness sa asawa po niya. Sabi niya, pastor ako, papasok po ako dyan. Sabi niya sa anghel, to make the long story short, sabi ng anghel, sa impyerno ka. Bakit? Kasi kagabi, hindi mo pinatawad yung asawa mo. Binati ka na nung umaga, mag-almusal kayo, iniwan mo siya. At kunwari, nagbigay ka ng regalo, mga manok at gulay. Sa Africa po kasi ito sa mga member mo. Pero bibigyan ka, dahil nagpipray yung asawa mo, bibigyan kang chance ang Lord. Pinabalik po siya, nabuhay siya maguli. After 3 days. Kaya nga po doon, sinabi niya, hindi totoo yung once saved, always saved. Amen po ba? Amen. So, it blocks your, blessing. Kaya nga po sabi ng Lord sa Matthew 5:7, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Alam niyo po yung mga unaware, alam niyo po yung kung minsan, kinat ka, dapat magpatawad ka na. Kinat na ako. Meron kang grudge. No, meron kang tinanim. Pero kaya kung minsan, pag natatanda mo pa yung sasakyan, pinining balasuba sa akin, pinining kamote driver yun yan. No, yung gagawin. Dapat po, kahit unaware po sila na violate ka nila, nasaktan ka nila, magpatawad ka. No, lalo na hindi naman nila alam. Ikaw yung magarabyado. Yung pong, ikaw yung garabyado, hindi, kasi hindi po nila alam. Kwento ko lang po ng mabilis, no? Hinanin ko yung kwento ni Pastor Jun. Stukupen? Pastor Jun? Yung pong, dahil noon po hindi pa siya pastor, lagi siyang pinapark doon sa, pag umaga po dyan, yung, sa isang kapatid po natin siya sa kanya, nakaharang, so aalis po siya, mamasada yan mabigat po yung pawis steering. Nagtanim daw po siya ng sama ng loob for 3 years. Minsan yung mga pong grupo ng mga kalalakihan, ng mga Barnabas, pupunta po ng beach. Ay, hindi na po sumama si Pastor John, nag-sponsor na lang po siya ng 3. Isa sa mga sponsor niya, yung may sama ng loob. Nung sinabi po nung leader po nila doon, na kaya kayo nakapunta dito kasi ni-sponsor kayo ni Pastor John, ni Brother John. Sabi niya po ganun. So pagbalik niya, sabi niya, binalikan si Pastor John. Sabi niya, balo mo, alam mo, 3 taon na kung may sama ng loob sa'yo, kanya.
Alam niyo po, dahil libre lang na wala na po yun. Di ba sabi ng Proverbs tsaka ni Paul, kung merong taong galit sa'yo, pakainin mo, painumin mo. Regaluhin mo. No, para mawala po yung galit. Puta dakal ko regalo nga tanggap puta kanya, nene. Praise the Lord. Oo, kaya pala dakal ka regalo, dakal makya ka. Pero at least, may born again la. Be merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Kung ikaw ay mahabagin, mapagpatawad, patatawarin ka rin at makaka-receive ka ng mercy sa Lord. It is in His grace and in His mercy kung bakit po tayo ligtas. Amen po ba? Amen. So wala na pong sama ng loob. Kahit ngayon po, pwede na kayong magpatawad. Amen. Lahat na nagpatawad magsabing, praise the Lord. Mag-review na po tayo. Be like Christ in forgiveness. Forgive as you have been forgiven. Let go of grudges again and again. Show grace to those who are unaware. Unforgiveness is also saying no to Christ. Kung ayaw mo magpatawad, parang sinasabi mo, ayaw ko kay Kristo. Forgiving others willingly is saying yes to Christ. Para ako kay Kristo. Forgive and be blessed kailan? Today, tomorrow, and eternally. Bakit? Yung may sama ng loob kasi hindi papasok ng langit. Kung wala kang sama ng loob, siguradong sa langit ka. Blessed ka today, no? Yesterday, today, and forever. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Dahil po lahat tayo tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon. Hallelujah.